Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-34 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Pagkaraan ay umiling si Jaisel. I'm fine. Hindi rin ako magre-resign. Inilipat lang ako ng trabaho sa Leviste Group of Companies. Nagulat naman si Ryan sa naging sagot sa kanya ni Jaisel. Ang Leviste Group ang headquarters ng kumpanya ni Jared. Jaisel, ano ba ang relasyon mo kay Jared? Saglit na nag-alinlangang sumagot si Jaisel. Ngayon naaalis na siya sa kumpanya, hindi na niya kailangan pang magsinungaling kay Ryan na naging mabuti niyang kaibigan sa kumpanyang iyon. Mahina siyang sumagot. Fiancé ko si Jared. Ano? Namanghang tanong ni Ryan. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Nitong mga nakaraang araw, pinag-iisipan niya ang mga posibilidad tungkol sa relasyon ni Jaisel kay Jared. Kung may kahina-hinala bang relasyon ang mga ito, o kung tunay bang magkasintahan silang dalawa, o kung mistress ba siya ni Jared. Wala siyang kaalam-alam na ito pala ang fiancé mismo ni Jared. Ngayon, ano ang karapatan niyang makipagkumpetensya kay Jared? Tanong sa isip ni Ryan. At agad namang pumasok sa isip ni Jaisel na marahil ay ang paglilihim niya dito ang naging dahilan ng pagka-upset nito. Kaya naman nakokonsensya siyang nagpaliwanag kay Ryan. I'm sorry kung itinago ko sa'yo ang totoo. Ayoko lang kasing malaman ng iba at itrato nila ako ng espesyal dahil lang sa fiancé ako ni Jared. Ryan, maraming salamat sa lahat ng naging tulong mo sa akin. Isa kang tunay na kaibigan na sobra kong pinahahalagahan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Ryan. Isang kaibigan. Iyon lang pala ang turing nito sa kanya. Isang kaibigan. Lumalabas na pagkakaibigan lang pala ang meron sa kanilang dalawa. Pero hindi na niya makakaya pang pigilan ang nararamdaman niya para kay Jaisel. Sino ba naman ang walang itinatagong sekreto? Don't be stressed. Hindi naman kita masisisi. Pagkaraan ay sagot ni Ryan kay Jaisel. Pinilit nitong ngumiti. Nagkunwari si Ryan na baliwala lang sa kanya ang lahat ng iyon. Matapos niyang maiempake ang lahat ng gamit niya, inihatid siya ni Ryan sa entrance ng kumpanya na may mga ngiti sa gwapo nitong mukha. Nang makapagpaalam si Jaisel, ay sumakay na ito sa sasakyang sumundo sa kanya. Nanatili namang nakatayo si Ryan sa entrance ng kumpanya habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ni Jaisel hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Ang pakiramdam noon ni Ryan ay parang naubos ang lakas ng katawan niya. Sa isang iglap lang, ay biglang nawala ang ningning sa mga mata nito. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-34 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Huminto ang sasakyang sumundo kay Jaisel sa harap ng Leviste Group building. Lumabas si Jaisel sa kotse at saka siya nagtaas ng kanyang ulo at tiningala niya ang napakataas na building na iyon ng mga Leviste. Ang kahanga-hanga at marangyang gusaling iyon ay isang landmark ng kanilang syudad. Ito rin ang major financial center ng syudad na iyon. Hindi niya inakalang isang araw ay dito siya magtatrabaho. Maganda ang mood ni Jaisel. Habang hawak ang kanyang mga dokumento ay pumasok siya sa lobby ng kumpanya. Maraming tao ang noon ay lumalakad sa palibot ng lobby area. Ang lahat ng deck ay nakasuot ng formal business suits at napakalinis at maayos nilang tingnan. Agad siyang magalang na binati ng receptionist nang makita siya nito. At saka ito malambing na nagtanong sa kanya. Miss, is there anything I can do for you? Bago lang ako dito. I'm here to report for work. Ganon po ba? Ihahatid ko po kayo sa Human Resource Department. Sumunod po kayo sa akin. Magalang na sagot sa kanya ng receptionist. Agad namang napatango si Jaisel.
Susunod na sana siya sa receptionist nang lumabas ng elevator si Carlo. Miss Jaisel, hindi mo na kailangan pang magpunta ng Human Resource Department. Hinihintay ka na ng chairman sa kanyang opisina. Sumama ka sa akin. Mabilis na sabi nito kay Jaisel. Agad namang rumihistro ang pagkasorpresa sa magandang mukha ng receptionist habang hindi makapaniwalang napatingin ito kay Jaisel. Isang pambihirang pagkakataon ang makita nito si Carlo na personal na mag-welcome at ang malamang hinihintay ng chairman si Jaisel sa mismong opisina nito. Sino kaya ang babaeng ito? Tanong sa isip ng receptionist. Hindi na masyadong nag-isip pa si Jaisel. Matapos niyang magalang na magpasalamat sa receptionist, ay sumama na siya kay Carlo papasok sa elevator. Maya-maya ay nagsalita si Jaisel. Carlo, what a coincidence. Hindi ko inaasahang makikita kita sa lobby. Alam mo bang halos kararating ko lang dito? May surveillance camera sa entrance ng kumpanya. Nag-utos si Sir sa sekretarya na bantayan ang pagdating mo. Nang makita niyang dumating ka na, inutusan niya akong bumaba dito para sunduin ka. Sa naging sagot ni Carlo sa kanya, malinaw na si Jared ang nag-utos dito na gawin iyon. Saglit na natigilan si Jaisel. Naantig siya sa ginawang iyon ni Jared. Ginamit nila ni Carlo ang VIP elevator papunta sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang opisina ng presidente. Parang talagang inaasahan na ang pagdating doon ni Jaisel. Ang bubog na pinto ng opisina ay iniwang nakabukas. Tumayo si Carlo sa may pinto at humakbang ito paatras at saka nito inabot ang kamay ni Jaisel in a gentleman way. Miss Jaisel? Agad namang nginitian ito ni Jaisel, saka siya lumakad papunta sa entrance at pagkatapos ay kumatok siya sa pinto. Nang mga sandaling iyon, ay malinaw niyang nakikita ang kabuuan ng opisinang iyon. Ang naging unang impresyon niya sa opisinang iyon ay napakalawak nito. Ang malaking French window ang siyang nagbibigay ng liwanag sa buong espasyo ng opisinang iyon. Nang mga sandaling yon, may dalawang taong nakaupo sa leather na sofa sa kwartong yon. Sina Jared at Alden ang mga yon. Agad na nagtaas ng tingin sa kanya si Jared at tiningnan siya nito. Parang may kumislap na sinag ng liwanag sa mga mata nito nang makita si Jaisel. Come in, pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya. Lumakad naman si Jaisel, bit-bit ang suitcase niya. Nang makita niya si Alden, ay agad niya itong magalang na tinanguan. Para talagang nasorpresa si Alden nang makita nito si Jaisel. Pagkatapos ay napatingin ito sa suot niya at napansin din nito ang hawak ni Jaisel. Saglit itong nag-alinlangan nang biglang may ma-realize ito saka ito nagsalita. Jared, sinabi mo sa akin na may hinihintay kang isang genius designer. Si Jaisel ba ang tinutukoy mo? Agad namang tumango si Jared at saka ito eleganteng humigop ng kanyang kape. Pagkaraan ay nagsalita si Jared kay Jaisel. Simula sa araw na ito, si Alden ang magiging in charge para sa magiging trabaho mo. Kung magkaroon ka ng anumang problema, feel free to look for him. Kaswal na sabi ni Jared na animoy isa lamang ordinaryong direktor si Alden. Napaawang naman ang bibig ni Alden sa narinig. Gusto nitong ipaalala kay Jared na siya lang naman ang vice president ng Leviste Group. Talaga bang nararapat na siya ang direktang maging in charge sa isang bagong designer? Tanong sa isip ni Alden. Nang makita naman ni Jaisel na ang makakasama niya ay isang taong nakilala na niya, nabawasan ang pag-aalala ni Jaisel. Pagkaraan ay nagsalita siya. Mr. Alden, please take care of me. Of course, mabilis namang tugon nito sa kanya. Paano namang hindi ko aalagaan mabuti ang precious daughter-in-law ng mga Leviste? Bulong ng isip ni Alden. Nalilito pa rin si Alden. Lumipat siya kay Jared at saka siya mahinang bumulong dito na pawang silang dalawa lamang ang nakakarinig. Alam mo naman siguro kung gaano ko kabisi.
Bakit naman ako pa ang napili mo para mag-guide kay Jaisel? Isa pa, may iba namang mas experienced design director na maaaring mag-train sa kanya. Muling humigop ng kape si Jared. Wala akong tiwala sa iba. Pagkaraan ay sagot ni Jared kay Alden. Do you really trust me? Muling tanong ni Alden. Tumatango namang sumagot si Jared. Alam kong rerespetohin mo ang fiancé ko. Hindi naman nakapagsalita pa si Alden. Pinag-isipang mabuti ni Jared ang buong detalye tungkol sa bagay na iyon. Ikinonsider rin ni Jared ang maaaring mangyari kung sakaling guluhin si Jaisel ng magiging superior nito. Gayunpaman, kung magtatrabaho si Jaisel sa ilalim ng guidance ni Alden, wala na siyang dapat na alalahanin pa. Tinanggap naman iyon ni Alden kahit ayaw niya. At mukhang kakailanganin niyang maglaan ng mas maraming oras na magtrabaho ng overtime sa mga darating na panahon. Pagkatapos ay tumayo na ito at nginitian ito si Jaisel. Jaisel, sumama ka sa akin, dadalhin kita kung nasaan ang mga kagamitan at para maging familiar ka rin sa magiging office mo. Let's go? Muling tiningnan ni Alden si Jaisel mula ulo hanggang paa. Pagkaraan ay seryoso itong nagsalita sa profesional na paraan. Kailangan kong i-transform ang image mo bilang isang famous designer. Isang famous designer image? Ano naman kaya ang itsura noon? Tanong sa isip ni Jaisel. Agad na naguluhan si Jaisel pero malalaman din niya ang sagot doon sa lalong madaling panahon. Si Alden ay hindi lamang ang vice president ng kumpanya. Subalit siya rin ang malaking tao sa likod ng mundo ng pagdidisenyo. Bukod pa doon, mayroon din itong magandang panlasa at magaling na mga kamay na katulad ng sa isang professional na stylist. Dinala nito si Jaisel sa styling studio ng kumpanya at saka nito pinalitan ang outfit ni Jaisel. Mula pantaas nito hanggang pang-ibabang damit ni Jaisel. Karaniwan ay isang typical na casual wear lamang ang sinusuot ni Jaisel. Ang outfit na inihanda ni Alden para sa kanya ay isang casual wear din pero napaka-elegante noon. Nang maisuot iyon ni Jaisel ay lalo siyang nagmukhang maganda at presentable. Habang nakatingin si Jaisel sa kanyang sariling refleksyon sa harap ng salamin, suot ang kanyang high heels, nakita niyang talagang nagbago ang kabuuan ng kanyang sarili. Ngayon ay para siyang nag-transform bilang isang tunay at napakagandang office girl. Isa kang designer. Sa oras na maging isang kilalang designer ka na, ang magiging imahe mo ang pinaka-importante sa lahat. Sa mga darating na panahon, ni hindi mo na maiisip pa ang mga damit na isinusuot mo ngayon. Kapag lalabas ka sa publiko, kailangan mo laging subukang isuot ang mga damit na ihahanda ko para sa'yo. Pagkasabi noon ay itinulak ni Alden ang isang rack ng mga damit kung saan lahat ng mga iyon ay size ni Jaisel, na parang sadya iyong pinatahi para sa kanya. Kahit pa siguro araw-araw niyang gamitin ang bawat isa sa mga iyon, ay magiging sapat iyon para sa kanya sa mahabang panahon. At isa pa, ang lahat ng mga damit na iyon ay designer's clothes. Saglit na nagdalawang isip si Jaisel, saka siya nagtanong, ang mga damit bang ito ay sadyang pinapagamit sa mga empleyado ng kumpanya? Naririnig niya kasi na sa ibang kumpanya ay kino-covered nila ang pagkain, pabahay at ilang electronic expenses. Bukod sa mga celebrities, iyon ang unang beses na makaka-experience siya sa isang kumpanya na provided nila pati mga designer's outfit. Natigilan naman si Alden. Ang tanong na iyon ni Jaisel ay napaka-tricky. Pagkaraan ay sumagot ito. Ang lahat ng mga ito ay pag-aari ni Jared, so it naturally belongs to you. Agad namang namula ang pisngi ni Jaisel. Ano naman kaya ang ibig nitong sabihin? Naisip ni Jaisel. Pero hindi pa naman kami naiikasal ni Jared. Dagdag na bulong pa ng isipan niya. Matapos na maitransform ang image ni Jaisel, personal siyang inihatid nito sa design department para ipakilala siya sa mga magiging kasamahan niya. Pagkatapos ay inilibot pa siya ni Alden
para ma-familiarize siya sa magiging opisina niya bago siya nito muling dinala sa opisina ni Jared. Si Alden muna ang naunang pumasok sa loob ng opisina ni Jared. Pagkaraan ay may pagmamalaking tinanong nito si Jared, "Jared, ano sa palagay mo?" Pagkatapos ay inilahad nito ang kanyang mga kamay at direkta nitong iginiya iyon sa may pinto. Nasa gitna naman noon si Jared ng pagpoproseso ng ilang dokumento. Nang marinig nito si Alden, ay ibinaba ni Jared ang hawak nitong pen. Pagkaraan ay nagtaas ito ng tingin at nakita ni Jared ang isang magandang figure na noon ay nakatayo sa malapit sa pinto. Nakasuot noon si Jaisel ng isang puting short sleeve shirt at isang pantay tuhod na palda na naging dahilan para lumitaw ang makinis at perpekto nitong mga binti. Makaagaw pansin ang mapuputi at makinis nitong mga binti. Ang sopistikadang dating ng outfit na iyon ay magandang tingnan kay Jaisel. Subalit hindi katulad ng sa ibang babae na mukhang makulit kapag ganoon ang suot. Habang nakatingin si Jared kay Jaisel ay kaaya-aya pa rin itong tingnan para sa kanya. Bagay naman sa kanya ang outfit. Kaya lang, lumingon si Jared at tumingin siya kay Alden. Saka ito muling nagsalita. "Masyadong maiksi ang palda niya. Palitan mo yan." Pagkaraan ay sabi ni Jared kay Alden. Nang marinig naman ni Jaisel ang sinabing iyon ni Jared ay agad siyang napatingin sa suot niyang palda. Hindi naman iyon ganoon kaigsi at normal lang naman sa isang tao ang magsuot ng ganoon, naisip ni Jaisel. Maya-maya ay sumagot si Alden, "Hindi ba't ikaw ang may gusto na i-transform ang image niya? Kailangan mo ba talagang ipakita ang katawan niya para lang mag-transform ang image ni Jaisel?" Agad namang sagot ni Jared in a cold voice. Hindi naman nakapagsalita si Alden. Ayaw na niyang makaabala pa sa isang taong in love. Hindi rin agad nakapagsalita si Jaisel ng mga sandaling iyon at nanatili lamang itong nakatayo. Ano naman kaya ang damit na hindi nagpapakita ng katawan? Pantalon at long sleeves? Tanong niya sa sarili. Isa namang nababagot na ekspresyon ang makikita sa mukha ni Alden at saka ito nagsalita. "Let's go, Jaisel. Kailangan nating magpalit uli ng outfit mo." Si Jared ang presidente ng kumpanya, kaya kahit na ang vice president ay kailangang makinig sa kanya. Isa lang siyang karaniwang empleyado doon, kaya ano naman ang masasabi niya? Isip ni Jaisel. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod kay Alden sa styling room. Nang mga sandaling iyon ay biglang bumukas ang bubog na pinto. Agad nilang narinig ang masayang boses ni Jason. "Jared, may maganda akong balita sa'yo. Your dear Jana has come back." Matapos sabihin iyon ni Jason, ay saka lang niya napansin na may ibang tao pala doon sa opisina ni Jared. Nang makita nito si Jaisel, ay nasorpresa si Jason at bigla itong napatakip sa kanyang bibig. Natigilan naman si Jaisel. Agad siyang naging interesado sa sinabing iyon ni Jason. Ano ang kahulugan ng sinabi nitong "Your dear Jana"? Tanong sa isip ni Jaisel. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, agad siyang nakaramdam ng pagiging hindi komportable at agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Tiningnan naman ni Jared si Jason nang may blankong ekspresyon. "Alam ko." Pagkaraan ay mahinang sagot nito. Bigla ay parang may narealize si Jason. Tama, siya mismo ang magpapaalam nun sa'yo kung bumalik na siya. Tumingin si Alden kay Jason na parang naiinis ito dito, saka ito nagtanong, "So, bakit nandito ka?" "Oh, nandito ka rin pala." Gulat namang tanong ni Jason dito. Noon lang din napansin ni Jason na naroon din pala sa opisina ni Jared si Alden. Saka ito kaswal na nagpatuloy sa pagsasalita. "Nandito ako para imbitahan si Jared sa welcome home banquet ni Jana. At dahil narito na rin lang naman kayo, isasama ko na rin kayo." After all, dahil si Alden ang vice president ng kumpanya, dapat lang naman na umattend siya na kasama ni Jared. Kailangan pa ba talaga niya ang permiso ni Jason para umattend?
tanong sa isip ni Alden. May paghamak na ibinaling ni Alden ang tingin niya sa ibang direksyon. Ayaw na niyang magsayang pa ng kahit na ilang saglit pa ng oras niya para kay Jason. Naiinis na isip ni Alden. Nagtataka namang tiningnan ni Jaisel ang tatlong iyon. Pagkatapos ay ibinaba ni Jared ang ginagawa nito at saka ito tumayo na parang naghahanda na itong umalis doon. Saglit na nag-isip si Jaisel saka siya nagsalita. Well, Mr. Alden, saka na lang natin ipagpatuloy ito kung kailan ka libre. Kailangan ko nang umalis. Aalis na sana doon si Jaisel nang biglang magsalita si Jared. A-attend ka doon kasama ko. A-attend din si Jaisel? Nasorpresang puna ni Jason. Pagkatapos ay tiningnan nito si Jared nang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ay lumapit ito kay Jared at saka ito bumulong. Sa relationship na meron ka kay Jana, sigurado akong hindi isang magandang ideya ang isama mo si Jaisel na umattend doon, hindi ba? Wala akong nakikitang masama doon. Pagkasabi noon ay tiningnan ni Jared si Jason na may blankong ekspresyon na parang isang stupid question ang tanong nitong iyon. Hindi naman agad nakapagsalita si Jason. Sinubukan lang naman niyang gumawa ng mabuti pero mukhang naging masama pa siya, naisip ni Jason. Kahit na hindi naririnig ni Jaisel kung ano ang sinabi ni Jason, ay nagtataka pa rin siya sa naging kilos nito. Si Jason ang laging nagpipilit na isama siya sa mga events. Subalit mariin itong tinututulan ngayon ang ideyang isama siya ni Jared sa pagkakataong iyon. May kung anong nangyayari sa sitwasyong iyon, naisip ni Jaisel. Bukod pa doon, nararamdaman niyang may kinalaman iyon kina Jared at Jana na nauna nang nabanggit ni Jason. Lumapit kay Jaisel si Jared at saka siya nito tiningnan mula ulo hanggang paa. At huminto ang tingin nito sa makinis at mapuputing binti ni Jaisel. Maganda naman siyang tingnan, pero kailangan mong magpalit ng outfit mo bago tayo umalis. Originally, si Alden ang may planong gawing mukhang sophisticated ang itsura ni Jaisel. Subalit biglang parang naging full-time stylist na siya ni Jaisel. Siya ngayon ang magiging responsable sa mga walang kwentang bagay katulad na lang ng pagbibihis dito para sa handaang iyon. Parang gusto na niyang maiyak ng dahil sa isiping iyon. Sa sandaling iyon, isang conservative formal attire outfit ang napili niya para kay Jaisel. Ang shiny white dress na iyon ay simple lang ngunit napakaganda na tinernuhan ng putiring shawl para sa balikat nito, na nagbibigay ng maganda at refreshing na look kay Jaisel. At ang pinakaimportante ay hindi makikita ang katawan nito. Hindi makikita ang anumang parte ng katawan ni Jaisel, maging ang sakong nito. Sa wakas ay nakontento na si Jared ng mga sandaling iyon. Tiningnan nito si Jaisel, saka ito nagsalita. Napakaganda mong tingnan sa long dress na yan. Gayunpaman, ay hindi nagsalita ng kahit ano pa man si Jaisel. Talaga? Mukha namang hindi. Bulong ng isip ni Jaisel. Hindi naman nakapagsalita si Alden matapos nun. Isa pa, ayaw niyang magkaroon ng gulo. Ang welcome home banquet na iyon ay gaganapin sa tahanan ni Jana. Gaganapin iyon sa Marangyang Manor na kalapit lamang ng residence ng pamilya Leviste. Ang disenyo ng manor ay bahagyang naiiba mula sa tahanan ng mga Leviste. Bagamat magkapareho namang maganda ang pagkakadisenyo ng mga iyon. Ayon sa mga usap-usapan, dahil sa napakagandang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilyang ito, ang mga tahanang iyon ay itinayo ng magkasabay. Masasabing magkakilala na ang dalawang pamilya sa mga nagdaang henerasyon. Si Jaisel kasama si Jared, Jason at Alden ay lumakad sa red carpet at pumasok sila mula sa main entrance. Ang Grand Hall ang main venue ng banquet na iyon. Nang mga oras na iyon, marami na ang taong naroon at buhay na buhay ang kapaligiran. Nang makapasok na sila sa entrance,
Isang babae na nakasuot ng pulang dress ang lumabas mula sa gilid habang maluwang na nakabukas ang mga braso nito at lumakad itong palapit kay Jared. "Jared, we finally meet again." Masayang bati nito kay Jared. Nakatayo noon si Jaisel sa tabi ni Jared habang pinagmamasdan niya ang babaeng yumakap kay Jared. Bahagyang nasorpresa si Jaisel. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan niya si Jared na maging intimate sa ibang babae. Sa mga normal na circumstances, hindi ito nagkaroon man lang ng kasamang babae. Maliban pa doon, ay hindi sinubukan ni Jared na itulak palayo sa kanya ang babaeng iyon. Sa halip, ay hinayaan lamang nitong humawak sa kanya ang babaeng iyon. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. "Ganyan ka pa rin katulad ng dati." "Katulad ng dati, don't you think I've gotten more mature and charming?" Agad namang sagot nito sa sinabi ni Jared. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino nga kaya si Jana sa buhay ni Jared? Magiging kakampi kaya ito ni Jaisel o magiging karibal niya ito sa puso ni Jared? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, magsha-shoutout po muna ako. Ayun. First of all po, I would like to thank Ma'am Ronilyn Bacarayo for joining our membership. Ayun po. And thank you so much po, Ma'am Ronilyn. And sa mga gusto pa pong mag-join for membership, always open po yun. Just click lang po yung join button na makikita sa tabi ng subscribe button. Ano po? And ayun, shout out po kay Ma'am Jean the Best from England. Ayun, shout out po sa inyo, Ma'am Jean. Ma'am Merlin Soria, Ma'am Rose Jimenez of Dubai. Shout out po sa inyo, Ma'am Maylene Romero, Ma'am Jenny Joy Ruiz of Taiwan. Ayun, shout out po. Ma'am Maryzel Varona, Sir Ed Labao, shout out po sa inyo. Ma'am Angelica Bensoy, Shenas TV, shout out po. Ma'am Leia Bersoto, shout out po sa inyo. Ma'am Nancy Flaminiano, shoutout po. Ma'am Medang Sahi, Ma'am Eden de la Cruz, Ma'am Jamela Dumasil, Ma'am Nemia Katig, shoutout po. Ma'am Crystal Pangilinan, and to my good friend Rob Allbanks from Alabama, USA. Ayun. Shoutout to you, my friend. Ma'am Gloria Abihero, shoutout po. Ma'am Flor Arcega of Batangas City, shoutout po sa inyo, Ma'am Flor. Ma'am Menita Dewata of Kuwait, Ma'am Maricar Yasay, Ma'am Elsa Dishman of Kentucky, USA, and to your family po. Shoutout po. Miss Sapphire, ayun, shoutout sa'yo. Ma'am Juliet Tamayo, shoutout din po sa inyo. Ma'am Connie Espinar, Ma'am Evelyn Tugonon of Dubai, Ma'am Maria Shalani Sitiong, shoutout po. Ma'am Teresita Arevalo, shoutout din po sa inyo. Ma'am Naranjulus of Hong Kong, ayun, shoutout po. Ma'am Maribel Pe of Japan, Ma'am Janice Lunhas of Qatar, Ma'am Deborah Valdez of Singapore, Ma'am Nympha Tolentino, shoutout po. Ma'am Margarita Lagumbay, Ma'am Rowena Menidal, Ma'am Rose Andela Cruz, Ma'am Edita Capiendo, Ma'am Andrea Jeva of Cebu, ayan, shoutout po sa inyo dyan sa Cebu. Ma'am Marilu Panerio, Ma'am Benny Yaon, shoutout po and to your family po. Ma'am Nicomeda Atihera of UAE, Lou Pineda of UAE, Nitz Reyes, shoutout po. Ma'am Gliceria Salip, shoutout din po sa inyo. Ma'am Daisy Machitar, Ma'am Nelly Gallo of Canada, ayan, shoutout po. Ma'am Ginia Managaytay, Ma'am Emeline Bantilio, Sir James Peter Judilia, shoutout po sa inyo. Ma'am Shirley Noeles, Ma'am Angelita Regis, Ma'am Mirna Balin, Ma'am Marcia Pasutan, ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Maria Candelaria Santos, shoutout din po kay Ma'am Rhoda Ver Magallanes of Hong Kong, kay Ma'am Luisita de la Cruz of Riyadh, ayun. Kay Sir Vladimir Casimo, shoutout po sa inyo. Ma'am Marisa Detoito, Igorot TV, Ma'am Leonora Desinorio, ayun, shoutout po. Ma'am Irene Pascual, Ma'am Cory Pilar, Ma'am Clement Gabo of Hong Kong, Sir Patrick Kalinga, and to his mom, Ma'am Raquel Kalinga, ayun, shoutout po. Ma'am Rochelle May Peñaflor of Hong Kong, Ma'am Senaida Bordeos, Ma'am Meli Santillana,
Ma'am Edna Galvez, Ma'am Janlyn Claros, Ma'am Doris Sembrano. Ayun, shoutout po sa inyo. Ayun. Maraming salamat po for always listening to my stories po and for always supporting my channel. Ayun, maraming salamat po at muli po, Merry Christmas po sa ating lahat. Ayun. At bago po ako syempre magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Fight for each other but never fight against each other. In every disagreement, remember that your relationship is much more important than whatever you're arguing about. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.